Welcome pong muli dito sa ating palatuntunan, ang In Search of Truth. Ako po ang kapatid na Jerry Lapira na muli ninyong makakasama sa pagkakataong ito. Sa unang bahagi po ng ating programa ay pakinggan at panoorin po muna natin ang aming isinagawang interview sa isa naming kapatid sa Iglesia ni Cristo mula po dyan sa lokal ng Iglesia ni Cristo sa Aduas, sa Distrito Eklesyastiko ng Cabanatuan City, Nueva Ecija. Ang tinutukoy po namin ay si kapatid na Christopher Biray. Pakinggan at panoorin po natin ang nabanggit na interview. Ngayon po na ako ay Iglesia ni Cristo, ay napakasarap po sa pakiramdam na tunay na Diyos ang aking pinaglilingkuran, na walang sayang, na kahit buhay ibibigay ay hindi ka po manghihinayang. Ako po si kapatid na Christopher L. Biray. Sa lokal po ako ng Aduas, distrito po ng Nueva Ecija South. Ako po ay isa sa mga pamunuan po ng lokal. Ang pangalan po ng aking asawa ay si Ka Irene Biray. Ang tungkulin po niya ay Diakonesa. Kami po ay nagkaroon ng 4 na anak. Ako po ay dating Katoliko. Sarado po kaming Katoliko. Kaming buong pamilya. Mga magulang ko po at ang aking amain ay nagpipinitensya. Bilang Katoliko po noon, ang ginagawa ko po ay sumasama po sa prosesyon. Naglilinis po ako ng mga rebulto sa simbahan. Kasama po ng mga sakristan at ang pari po. Dahil po sa buong akala ko po, yun po ang magdadala po sa amin sa kaligtasan. Nabago po yun nung akayin po ako ng isa kong pinsan. Hinahanap po niya ako dahil kami magkaibigan. Ako po noon ay nasa simbahan. Nung makita po niyang naglilinis po ako ng Santo Niño, ay pinuntahan po niya ako. Sabi niya, umalis ka dyan. Hindi totoo yung nililinis mo. Galit na galit po ako. Almost 1 taon di po kami nag-uusap. Dahil po sa buong akala ko ay napakatindi ng ginawa niyang pambabastos sa sinasampalatayanan ko pong reliyon. Nung dumating po siya galing ng Maynila, muling po niya akong hinahanap. Sabi niya sa akin tara, punta tayo, birthday ko naman. Pagbigyan mo naman ako. Pinagbigyan ko po siya, hindi ko alam na dadali niya ako sa pamamahayag sa lokal po ng Santa Ana, Pampanga. Hindi na po ako nakatras dahil bilang regalo ay tinignan ko na lang po yun sa kanya. Parang regalo ko na rin po sa kanya. Nung pumasok po ako sa kapilya, ay nakita ko po yung kaayusan, yung solemnidad po. Doon ko po napansin ang malaking pagkakaiba. Kasi sa dati kong reliyon, Katoliko ay magkatabi ang babae at lalaki, kasama ang bata, nagkukwentuhan, at may naghahabulan sa labas, maingay, di ko nakita po yung solemnidad at kapayapaan na nakita ko po sa kapilya ng Iglesia ni Cristo. So malaki pong benta po sa akin at ako po ay nag-isip-isip, hindi po ako nakatulog. At nung makausap ko po ang aking pinsan, at naalala ko po yung sinabi niya, hindi totoo pong Diyos yung nililinis ko. Ang sinabi po niya sa akin. Kaya hindi po ako makapaniwala. Nagtanong po ako sa ministro sa kapilya nung ako po ay doktrinahan. Ako po ang may pinakamaraming tanong. Alos, nagdadala po ako ng papel para lahat po ng mga tanong ko ay magkaroon po ng liwanag at magkaroon po ng kasagutan. Ang nangyari, kaya po ako natawag, lahat po ng tanong ko ay malinaw na sinagot sa Biblia. Ang tanong ko po ay, bakit hindi kumakain ng dugo ang Iglesia ni Cristo? Bakit wala kayong rebulto? Bakit sinasabi nyo lang na kayo lang ang maliligtas?
Ang pinangawakan ko po at ang nagbigay po sa akin ng inspirasyon para po magpatuloy sa pagiging Iglesia ni Cristo ay ang mga salita ng Diyos na narinig ko mula sa Biblia. Lahat po ng naging katanungan ko ay walang kuro-kuro opinion, kundi lahat po ng naging katanungan ko ay binase po sa banal na kasulatan. Kaya po ako nanindigan dahil po sa mga aral na natanggap ko na gusto ko talagang maligtas, na nandun po ang kaligtasan sa loob ng Iglesia ni Cristo. Ang totoo po, ang pagsamba ko po at ang padalangin, yun po ang nagsilbing nagpatatag at nagpatibay po ng aking pag-asa para makapagpatuloy po sa pagganib sa Iglesia ni Cristo. Ako po ay nabautismuhan po noong March 23, 1994 sa lokal po ng Angeles, 1. Ang naging karanasan ko po noon ay yun na yung pinakamagandang bagay na nangyari sa buhay ko, na walang kapalit po ng material na bagay. Una ko pong hiniling yon sa Ama nung ako'y bautismuhan. Bumalik po kagad ako sa kapilya. Ang una ko pong hiniling ay matawag ang aking mga magulang at ang aking mga mahal sa buhay. Hindi po ako binigo ng Panginoong Diyos. Ilang panahon po naakay ko po sila lahat. Sila po lahat. Naakay ko po, kapatid mga kamag-anak ko po. Napunta po ako sa Cabanatuan City. Dito na po ngayon sa Adwas. Nung pong panahon na yon ay hirap na hirap po ako dahil ako'y naghahanap buhay. Nung pinuntahan ko po yung kaibigan ko na inaasahan ko na ipapasok niya ako sa hanap buhay, ang sabi niya nakakuha na siya ng iba. Binigay lang po ako ng pamasahe ng nanay ko. Ang nangyari po, wala na po akong pamasahe pabalik ng San Agustin, Santa Ana, Pampanga. So, naglakad po ako, nanalangin po ako sa taas. Sabi ko, Ama, ikaw nang bahala. Ang nangyari po, agad-agad naisip ko may kamag-anak pala ako dito. Yung pong Mendoza na nagtatrabaho sa LTO. Inahanap ko po ang pangalang Center. So, sabi ko, may kamag-anak ko dito Center. Pinagtanong ko po, baka Sports Center. Yun po, inahanap ko po, nakita ko po sila. Pagkatapos po noon, pinasok po nila ako ng trabaho. Ako po ay nagugas lang ng mga plato, kaldero. Ako po ay namasukan sa flower shop. Nagpanata po ako na mabago ang buhay ko. Mula po sa pagiging trabahador po sa flower shop po sa palengke, ay pinalago po ng Diyos ang buhay namin. Una po ay naging supplier po ako ng bulaklak sa buong Nueva Ecija. Hinahabagan po ako ng Panginoong Diyos na makapag-ayos po sa Philippine Arena. Ang pagkakaibo ng paglilingkod ko po sa Katoliko noon ay binubuhos ko po yung sarili ko. Akala ko po ay yun na po yung ikaliligtas ko at magtatamo po ako ng buhay na walang hanggan. Ngayon po na ako ay Iglesia ni Cristo, ay napakasarap po sa pakiramdam na tunay na Diyos ang aking pinaglilingkuran. Na walang sayang, na kahit buhay ibibigay, ay hindi ka po manghihinayang. Ang aking pong may papangako po sa Panginoong Diyos at sa Panginoong Kristo, hanggang dumating po ang aking kamatayan at tuling hininga, ay hindi po ako magpapabaya sa pagsamba at pagtupad ng aking tungkulin. Ikinararangal ko po na ako ay isang Iglesia ni Cristo. Ang napanood at napakinggan po natin ay ang aming isinagawang interview kay kapatid na Christopher Biray mula po dyan sa lokal ng Iglesia ni Cristo sa Adwas, sa Distrito Eclesiastico ng Cabanatuan City, Nueva Ecija. At sa aming pong pagbabalik ay isasagawa na po natin ang pag-aaral ng mga salita ng ating Panginoong Diyos. Huwag po kayong bibitiw. Magbabalik po ang palatuntunang ito pagkatapos po na makapagpakilala ng aming himpilan. Nakikinig kayo sa Iglesia ni Cristo Radio, DZEM 954, ang tinig ng katotohanan. Nagbabalik po ang programang ito, ang In Search of Truth. Ako po muli ang kapatid na Jerry Lapira at sa pagkakataong ito ay binabati po namin ang lahat ng mga kapatid sa Iglesia ni Cristo na nasa iba't ibang panig po ng mundo. Gayon din po yung mga panayan na sumusubaybay sa palatuntunang ito. Partikular po na binabati namin ang sambahayan ni kapatid na Christopher Biray. Siya po ay isang masiglang may tungkulin diyan po sa lokal ng Iglesia ni Cristo sa Adwas,
sa Distrito Eklesiastiko ng Cabanatuan City, Nueva Ecija. Si kapatid na Christopher, gaya ng kanyang sinabi kanina, siya ay namulat sa paniniwalang Katoliko at siya ay naging deboto sa kanyang reliyon na kinabibilangan noon. Subalit dumating po ang pagkakataon nang siya ay anyayahan ng isa naming kapatid sa Iglesia ni Cristo. Sa pagkakataong yun ay isa pong kamag-anak niya, pinsan niya, ang nag-anyaya sa kanya na dumalo po sa pamamahayag ng Iglesia ni Cristo, ay nagbago po ang kanyang pananaw tungkol sa reliyon. Naunawaan niya na sa tunay na iglesia, ang sinusunod ay pawang mga kalooban ng Diyos na nakasulat po dito sa banal na kasulatan. Naunawaan din niya na ang tunay na Diyos na dapat niyang kilalanin at sambahin ay ang Ama, ang nag-iisang tunay na Diyos na ipinakikilala po ng banal na kasulatan. Wala siyang tatlong persona, hindi Diyos ang ating Panginoong Kristo, hindi rin Diyos ang Espiritu Santo. Kaya nga nabanggit ni kapatid na Christopher kanina, napakasarapaan niya ng pakiramdam sa ginagawa niyang paglilingkod ngayon sa loob ng Iglesia ni Cristo, sapagkat tunay na Diyos na ang kanyang sinasambat pinaglilingkuran. Kaya anuman ang kanyang maging sakripisyo at puhunan, hindi anya masasayang. Mga ginigiliw po naming mga taga-subaybay, sa gagawin nating pagtalakay ngayon ay inaanyayahan po namin kayo na pakinggan at subaybayang mabuti ang paksa po na ipaglilingkod namin sa inyo sa pagkakataong ito. At tiyak po nasasang-ayon kayo na sa tunay na reliyon, ang kanilang kinikilalang Diyos ang tunay na Diyos. Hindi po kasi maaaring angkinin ng sinuman na sila ay kabilang sa tunay na reliyon kung hindi naman tunay na Diyos ang kanilang sinasambat pinaglilingkuran. At higit sa lahat, mayroon pong itinuro ang ating Panginoong Kristo na pananagutan ng lahat ng tao sa Diyos na lumalang at may-ari sa atin. Ano po itong itinuro ng ating Panginoong Kristo na pananagutan ng lahat ng mga tao na nilalang ng ating Panginoong Diyos? Pakinggan ninyo, dito po sa Marcos, sa 12 ang talata po'y 29 hanggang 30 ganitong nakasulat. Pakinggan mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos, ang Panginoon ay iisa. At iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo at ng buong lakas mo. Ayon po sa ating Panginoong Kristo, tungkulin natin na ibigin ang ating Panginoong Diyos. At kung papaano dapat gawin yung pag-ibig sa ating Panginoong Diyos. Ayon sa ating Panginoong Kristo, dapat anya nating ibigin ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at buong lakas. Paano magagawa ng tao ang tungkulin at pananagutan nating ito sa ating Panginoong Diyos kung hindi naman po tunay na Diyos ang ating kinikilala at pinaglilingkuran? Kaya napakahalaga po, mga ginigiliw po naming mga taga-subaybay, na tiyakin muna natin na ang Diyos na kinikilala natin siyang tunay na Diyos sapagkat siyang Diyos na ipinakikilala po ng banal na kasulatan. Kaya pag-aralan natin ito. Ano po ba ang isa sa pagkakakilanlan ng tunay na Diyos na ipinakikilala sa atin ng banal na kasulatan? Pakinggan po ninyo. Dito po sa Genesis, sa 1 ang talata po ay 1, pakinggan nyo. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Tandaan natin ang katangian ng tunay na Diyos ayon sa pagpapakilala ng banal na kasulatan. Siya po ang lumikha ng langit at ng lupa. Sino po kaya ang tinutukoy dito na Diyos na lumikha ng langit at ng lupa? Pakinggan ninyo at ganito ang mababasa natin sa pahayag na nakasulat sa Isaiah 44,
Ang talata po ay 24, pakinggan nyo. Akong si Yahweh, na iyong tagapagligtas, ang lumikha sa iyo. Ako ang lumikha ng lahat ng bagay. Ako lamang mag-isa ang nagdadlad nitong kalangitan at nag-iisa ring lumikha ng sanglibutan. Sa talata pong ito na binasa namin sa inyo ay ipinahayag mismo ng ating Panginoong Diyos na ako anyang si Yahweh na yung tagapagligtas. Ako anyang mag-isa ang nagladlad nitong kalangitan, nag-iisa rin anya siya na lumikha ng sanlibutan. Gusto lamang po naming bigyang pansin ito sa inyo, mga ginigiliw po naming mga taga-subaybay. Sa patotoo ng ating Panginoong Diyos, iisa lamang po siya. Pagka po sinabing iisa, wala na pong iba pa. Wala po siyang kapersona sa pagiging Diyos. Nag-iisa lamang siya na lumikha ng langit at ng lupa. Sino po kaya ang Yahweh na tinutukoy dito sa talatang binasa namin sa inyo? Dito pa rin po sa aklat ng Isayas. Dito naman po sa 64 ang talatay 8 ay ganito ang mababasa natin. Gayunman o Yahweh, aming nalalamang ikaw ay aming Ama. Kami parang luwad at ikaw ang magpapalayok. Ikaw ang lumikha sa amin, o Yahweh, at wala ng iba. Ang Yahweh po na tinutukoy sa matandang tipan, batay po sa talatang binasa namin sa inyo, ay walang iba kundi ang Ama. Ano po ang pagpapakilala ng mga lingkod ng ating Panginoong Diyos sa Ama? Na dito po sa magandang balita Biblia ay tinawag na Yahweh, na lumikhaan niya ng lahat ng mga bagay. Pakinggan po ninyo, dito po sa Jeremias, sa 10 at 12 ay ganitong nakasulat. Ngunit, ikaw lamang Yahweh, ang tunay na Diyos. Ikaw ang Diyos na nabubuhay, ang haring walang katapusan. Nayayanig ang sanglibutan kapag ikaw ay nagagalit, at walang bansang makatatagal sa tindi ng iyong puot. Nilalang ni Yahweh ang lupa sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Nagkaroon ng sandaigdigan dahil sa kanyang karunungan. At iniladlad niya ang langit sa bisa ng kanyang kaalaman. Ano nga po ba ang pagpapakilala ng mga lingkod ng ating Panginoong Diyos sa Ama? Na dito po sa magandang balita Biblia, tinawag na Yahweh, na siyang lumikha ng langit at ng lupa at ng lahat ng mga bagay. Ayon po sa talata, ngunit ikaw lamang anya Yahweh, ang tunay na Diyos. Bakit po kaya kailangan pang matiyak ng tao, mga kaibigan, na tunay na Diyos ang kanyang kinikilala at sinasamba? Bakit dinidistinggi pa na ang dapat kilalanin ng tao ang tunay na Diyos? Pakinggan po natin ang kasagutan dito po sa aklat pa rin ng Isayas 37, ang talatay 19, ay ganito po ang pagtuturo sa atin ng banal na kasulatan. Sinunog nila ang Diyos ng mga ito, sapagkat ang Diyos nila'y hindi tunay, mga bato at kahoy na gawa lamang ng mga tao. Ito po palang dahilan kung bakit kinakailangang tiyakin muna ng tao na tunay na Diyos ang kanyang kinikilala, sinasamba at pinaglilingkuran. Sapagkat ayon sa banal na kasulatan, meron anyang kinikilala ang mga tao na Diyos, pero hindi anya tunay. Ano po ang halimbawa ng mga Diyos na ipinakikilala ng Biblia na hindi tunay? Ito anya yung mga Diyos na kinikilala ng tao na gawa sa bato at kahoy. Ginawa lamang anya ng mga tao. Kaya napansin niyo po ba yung pahayag kanina ni kapatid na Christopher Biray? Na yung Diyos na kanyang kinikilala noon, kanyang pinagmamalasakitan pa, laging pinupunasan, pinagmamalasakit. Akala niya kasi tunay na Diyos yung kanyang kinikilala noon. Pero nung siya ay makapakinig at magsuri na sa Iglesia ni Cristo, nalaman niya na yung dati palang Diyos na kanyang kinikilala hindi tunay na Diyos. Sapagkat ayon nga po sa banal na kasulatan,
ginawa lamang anya ito ng tao. Ngayon, pinatunayan din po ba ng mga apostol na ang nag-iisang tunay na Diyos, ang Ama, ang lumalang at lumikha ng lahat ng mga bagay? Pakinggan ninyo ang pahayag at pagtuturo ni Apostol Pablo dito po sa unang Korinto sa 8 ang talatay 6. Sa ganang atin ay iisa lamang ang Diyos, ang Ama na lumikha ng lahat ng bagay. Sana napansin nyo ito. Nang magturo na po ang mga apostol, tiniyak nila. Sa ganang atin anya ay iisa lamang ang Diyos, ang Ama na lumikha ng lahat ng bagay. Kaya, ang mga tunay na sugo ng ating Panginoong Diyos, naninindigan, iisa lamang ang tunay na Diyos. Walang iba kundi ang Ama. Siya po ang nag-iisang lumikha ng lahat ng mga bagay. Ngayon, ano po ang pagpapakilala ni Apostol Pablo sa Ama na iisang Diyos na lumikha ng lahat ng bagay? Pakinggan ninyo, dito po sa Aklat ng Mga Gawa, sa 14 ang talata po ay 15. Mga Ginoo, huwag ninyong gawin yan. Mga tao rin kaming tulad ninyo. Ipinangangaral namin sa inyo ang mabuting balita upang talikdan ninyo ang mga bagay na ito na walang kabuluhan at manumbalik kayo sa tunay na Diyos na siyang gumawa ng langit, ng lupa, ng dagat at ng lahat ng naroroon. Ayon po sa pagpapakilala ni Apostol Pablo, ang Ama na lumikha ng lahat ng mga bagay ay siyang nag-iisang tunay na Diyos. Kaya nga po, yung kanilang mga pinangaralan noon na nahirati sa pagsamba sa mga Diyos-Diyusan, kumikilala sa hindi tunay na Diyos, ay inakay nila na manumbalik sa tunay na Diyos. At ang tunay na Diyos nga po na ipinakilala ng mga apostol sa mga tao, walang iba kundi ang Ama. Hindi po ang ating Panginoong Sukristo. Hindi rin po ang Espiritu Santo. Gaano po ba kahalaga, mga kaibigan, na ang makilala natin, paglingkuran natin, ang nag-iisang tunay na Diyos ang Ama. Pakinggan ninyo ang pagtuturo naman ng ating Panginoong Sukristo. Dito po sa 1:17, 1,3. Pagkasabi ni Jesus ng mga pananalitang ito, siya'y tumingala sa langit at ang wika, Ama, ito ang buhay na walang hanggan. Ang kilalaning kanila, ang iisa at tunay na Diyos at si Jesucristo na iyong sinugo. Ang nagsasalita po sa talatang binasa namin sa inyo ay ang ating Panginoong Sukristo. Ipinakilala niya kung sino ang nag-iisang tunay na Diyos. Ayon sa ating Panginoong Sukristo, Ama, ito anyang buhay na walang hanggan, ang kilalaning kanila, ang iisa at tunay na Diyos. Ang ating Panginoong Sukristo, mga kaibigan, alam natin siya yung pinakadakilang sugo ng ating Panginoong Diyos. Ang totoo nga, kinilala ng iba na ang ating Panginoong Sukristo di umano ay kapersona raw ng nag-iisang tunay na Diyos. Pero yung paniniwala nung nakararami na ang ating Panginoong Sukristo di umano ay kapersona raw ng nag-iisang tunay na Diyos, mismong ang ating Panginoong Sukristo, pinasinungalingan niya yun. Sapagkat nung ipakilala niya ang nag-iisang tunay na Diyos, ipinakilala niya na ang Ama ang nag-iisang tunay na Diyos. At nang ipakilala ng ating Panginoong Sukristo kung sino siya, ang sabi ng ating Panginoong Sukristo, at si Jesucristo na iyong isinugo. Ang ating Panginoong Sukristo po isinugo ng nag-iisang tunay na Diyos na walang iba kundi ang Ama. Ang ating inaalam, gaano po kahalaga na makilala natin at paglingkuran natin ng nag-iisang tunay na Diyos. Ang sabi ng ating Panginoong Sukristo kanina, ito anya ang buhay na walang hanggan. Sa makatwid, ito po ang ikapagtatamo ng tao ng buhay na walang hanggan pagdating po ng araw ng paghukom. Kaya nga po, yung sinabi ng ating Panginoong Sukristo kanina, na dapat nating ibigin ang ating Panginoong Diyos
ng ating buong puso, ng ating buong kaluluwa, ng ating buong pag-iisip, ng ating buong lakas. Magagawa lamang ito ng tao. Kailanmat ang Diyos na kanyang kinikilala at pinaglilingkuran, walang iba kundi ang nag-iisang tunay na Diyos, ang Ama, na ipinakikilala po ng banal na kasulatan. Kaya nga po sa Iglesia ni Cristo, naninindigan po kami. Ito ang aral na itinuro ni kapatid na Felix Y. Manalo. Iisa lamang ang tunay na Diyos. Walang iba kundi ang Ama. Wala po siyang tatlong persona. Hindi po Diyos ang ating Panginoong Kristo. Hindi rin po Diyos ang Espiritu Santo. Ang katotohanan ito, tinanggap po ni kapatid na Christopher Biray. Kaya siya nakapagpatuloy sa pag-anib sa Iglesia ni Cristo. At ngayon na siya'y kaanib na sa Iglesia ni Cristo, nabanggit niya kanina, napakasarapan niya sa pakiramdam na paglingkuran ang tunay na Diyos, sapagkat anumang sakripisyo, anumang pagpapagal ang gawin ng tao, hindi masasayang, sapagkat naiuukol niya nga ito sa tunay na Diyos na dapat niyang paglingkuran. Kaya nga po si kapatid na Christopher ay meron pong paanyaya sa mga taong hindi pa kaanib sa Iglesia ni Cristo na ngayon ay nakikinig at sumusubaybay. Pakinggan at panoorin po natin ito. Sa mga kasama ko po at mga kaibigan ko po at kamag-anak ko na hindi pa Iglesia ni Cristo, ay magsuri po kayo. Bigyan niyo po kami ng pagkakataon na mapakinggan po ninyo yung aral na sinasampalatayanan ng Iglesia ni Cristo. Isang bagay lang po ang aming ipangangako sa inyo. Hindi po kayo magsisisi. Maraming salamat po. Nawa po ay nakatulong ang ginawa po naming mga pagtalakay na ito sa ginagawa ninyong mga pagsusuri. At bago po tayo magtapos, inaanyayahan po namin kayo sa isang panalangin. Panginoon po naming Diyos, buong galang kaming lumalapit po sa iyo. Nagpapasalamat kami ng napakarami sa pagkakataong muli mong ipinagkaloob sa amin na maipangaral, maituro sa maraming mga taong iyong mga kalooban. Maawa ka nawa po sa mga nakapakinig na hindi pa kaanib sa Iglesia ni Cristo ng mga katotohanan ito'y magbigay daan na para kanilang suriin at alamin ang halaga ng Iglesia ni Cristo sa kanilang buhay. At kung loloobin mo aming Ama, magkasama-sama na kaming lahat sa loob ng Iglesia ni Cristo. Panginoong Kristo, patuloy mo kaming ilapit, ipamagitan sa Ama. Lahat po ng aming pangangailangan, patuloy na matanggap ng iyong mga hinirang. Ama, sa muli naming paglapit, hindi namin nakakalimutang ipanalangin ng kapatid na Eduardo Manalo. Patuloy mong ipagkaloob ang natatanging kalusugan, ang karunungan at kapangyarihang kanilang kailangan na gagamitin nila sa pangunguna sa kabuuan ng iyong bayan. Ang lahat inihiling na po namin sa pangalan po ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen.